emergency telecom response equipment sa iba't ibang lugar na sinalanta ng mga nagdaang bagyo. Ating alamin kasama si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, ang tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Asek Paraiso, welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat ho sa muling pag-imbita sa akin na Binibining Niña, Yusek Margarita. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, Ginoong Paraiso, saang mga lugar o probinsya po ngayon available itong inyong emergency telecom response equipment? Ano po ba ito? Well, nakapag-deploy na ho tayo ng mga movesets natin o yung mobile operations vehicles for emergency ho natin sa regions 2, 3, 5. Nandito to sa mga probinsya ng Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Camarines Sur, and Catanduanes po. Ito ho mga vehicles na to ay nakapaloob dito yung mga emergency equipment natin for emergency communications. Katulad ho ng mga VSATs ho natin, katulad ho ng mga mobile apertures ho natin, at iba't ibang mga equipment to give our responders unbridled communications with each other po. Okay, Asek Renato, gaano po kalaking tulong po ang mga ito sa mga typhoon-affected areas at ano-ano po yung mga serbisyong ibinibigay ng mga ito? Malaki yung tulong to, Yusek March. Unang-una ho, hindi ho nila, para ho sa mga emergency responders ho natin, tuloy-tuloy yung komunikasyon. Para ho sa mga local government units natin, tuloy-tuloy ho yung pagbibigay ho ng mga frontline services of government, especially during disasters. So, at para naman ho sa mga ordinaryong kababayan natin, ma-assure nila yung mga kamahal nila sa buhay na ligtas sila, or kung halimbawa naman po ay may mga pangangailangan sila, tuloy-tuloy ho ang pakikipag-communicate nila doon sa mga, either sa ating pamahalaan o doon sa mga mahal nila sa buhay. So ito po ba ay mga mobile units po ito? Oho. So ano to? Truck, bus? Meron ho tayong movesets ho natin. Meron ho tayong mga pick-up, meron ho tayong mga trucks. These are all mobile operations vehicles kung saan ho andun ho yung mga monitors ho natin, namomonitor natin yung restoration ng communications ho natin. Namomonitor din natin yung mga dineploy natin na mas mobile na sasakay sa mga motor. And recently, the ICT has purchased yung tinatawag nating comms box. Ito ho yung mga access points kung saan nakakapagbato ng signal, nagkakaroon ng signal, nabubukas siya ng kusa at mayroon siyang sariling power ho. So pwede ho siyang i-drop ng helicopter. Yun nga yung pinagmamalaki ho na recent purchase ho ng DICT. And safe naman yun kapag turn-up lang. Basta wala akong tatamaan sa baba. Oo, kasi i-drop mo pa rin yun, no, Asek? Well, yung mga naunang sinabi mo, mga sasakyan, paano yun? They had to travel, of course, to these places. Medyo it will take time and days, especially sa island ng Catanduanes. Dito naman ho kami nagpapasalamat sa foresight ng aming kalihim, Secretary Ivan Uy. Because before this administration po, ang DICT is hindi ho kami regionalized. Ngayon lang ho kami nakapag-regionalize. So may mga regional offices na ho tayo sa iba't ibang parte ng ating kapuluan. So mas mabilis na ho ang pagde-deploy. At yung ibang mga regions natin, ino-augment ng other regions natin para ho talagang magampanan natin yung ating mandato when it comes to emergencies and disaster response po. So all of those are now in place, ginagamit na po. At may signal na po doon sa mga lugar na minention nyo po. Ano pa po yung mga lugar na wala pang signal? Yung mga lugar ho na tinamaan ho ng bagyo, meron na ho signal, pero ho, very limited yung paggagamitan ho nung binibigay ng DICT. Like we said, these are mainly focused for disaster response. So ang mga NDRMC, yung mga DRMC ng mga iba't ibang mga lokalidad doon ho natin nakafocus to. Kung meron naman ho talaga mga apektadong lugar, nagbibigay ho tayo ng mga access points para naman sa mga kababayan natin, na makausap yung mga kababayan ho, ng mga mahal nila sa buhay ho. So pupunta sila doon? Pero when it comes to sa signal ng yung mga mobile network operators ho natin, marami pa rin po ang kailangan i-restore yung signal. Kaya nga ho kahapon, maidagdag ko lang ho, kagabi, nag-decide na rin ho ang ating Secretary Ivan Huy, na magkaroon na ho ng emergency procurement para naman ho mapabilis ang restoration ng mga government infrastructures natin para makatulong doon sa mga mobile network operators natin. Okay, Asek, kailan po ba inaasahan ang full restoration ng communication line sa mga apektadong lugar? Sa parte ho ng DICT, minomonitor pa rin ho natin to. Malaking bahagi ho dito or malaking factor ho dito ang pagre-restore muna ng power because without the power, hindi ho rin talaga makapag-restore ng signal ho nila yung mga mobile network operators natin. Pero asahan nyo ho, habang wala pa hong
hindi pa fully restored ang communications, hindi ho tatanggalin ng DICT ang kanilang mga equipment para makapaghatid ng mga serbisyo natin at hindi maputol ang serbisyo ng ating pamahalaan sa mga lugar na apektado ng bagyo. Okay, ASEC rin, no? Pakipaliwanag naman po ang serbisyong ibinibigay nitong Mobile Operations Vehicle for Emergency o MOVE at itong Mobile Very Small Aperture Terminal na inyong idineploy sa CAMSUR. Ang movesets ho natin, gaya na binabanggit natin kay Ma'am Nina, no? Ito yung mga trucks ho natin, yung mga vehicles natin, kung saan nakalagay yung mga monitors ho natin, yung iba't ibang equipments ho natin for emergency communications. Ang VSAT naman ho ay one of those equipments na nagbibigay ho at naglilink ng ating magbibigay ng emergency communications through various means, whether kung may buhay pa na kable dyan, itatap natin yun at magbabato siya ng signal, or the very latest technology, which is the satellite technology, ginagamit na rin ho ng DICT ho yan. Okay, so hanggang kailan naman po magtatagal ang mga ito sa mga lugar na apektado ng mga bagyong nagdaan? Totoo ba na sa mga evacuation na shelters lang po ba ang priority areas po ng mga ito? Kung hanggang kailan ho kailangan ang mga equipment na to doon sa mga lugar na yan, mananatili ho sila. At ang priority ho natin, gaya ng binanggit ho natin kanina, ay yung mga disaster response centers ho natin para ho mas it would do greater good para sila ang maghatid ng tulong. Mas kailangan ho nila yung communication. So, But again, we would welcome the opportunity na pag halimbawa ho, medyo maluwag-luwag na, pinapahiram din ho natin sa mga kababayan natin para makapag-communicate din ho sila with each other. Hindi kasi ako techie, ASEC. Paano ba nagwo-work yan? Yung sabi nyo, meron kayong sarili at ang priority nyo, yung mga disaster centers natin, ano? Not the evacuation centers pala. Kasi we know they're already safe, eh. Opo. So how does that work? Kunyari, wala akong signal, ordinaryong mamamayan. Will you give me signal pag malapit ba ako doon? Pwede ho, kasi ang mobile network operations vehicles ho natin, ano ho yan geographically, may radius lang ho yan. Within that radius, doon sa mga access points natin, doon lang nagkakaroon ng signal. So, tama ho kayo, you have to be in close proximity doon sa vehicles natin at saka sa access points natin para magkaroon ng signal. But even then po, may mga landing page pa ho yan. Hindi kayo makaka-access doon sa mga emergency lines ho natin. So, kung halimbawa, ordinary mamamayan kayo, magbubukas ho kami ng ibang portal para ho sa inyo para naman makapag-communicate kayo doon sa mga kamag-anak niyo. You have to open pa a different portal. Oo. So, lahat po ba yan kailangan i-open pa or is it already open? Yung sa emergency, kung ang tanong nyo, kung may signal na kaagad, meron na ho. Pero kung may access ho kaagad yung mga kababayan natin, hindi ho ganun kadali yung access nun. Kasi nga, nire-reserva natin yan para doon sa services ho ng government po natin. So, ang magkakaroon ng access ay yung mga frontline services, Tama yung po. LGUs. Okay. Tama po. So, ASEC, may plano din po ba ang DICT na gawing permanente ang mga ito bilang reserba at paghahanda tuwing may kalamidad? Ito, pinurchase na ho natin at patuloy tayong, even with the budgetary constraints, Yusek March, alam mo yan, even with the budgetary constraints, talagang we make provisions para makapag-procure ho ng mga not only more vehicles, more emergency vehicles, but newer technology para naman mas mapabilis yung communications at I think the word is mas maging efficient yung communications ho natin. It's sobrang important po ng komunikasyon kasi kung wala yun, hindi tayo makakakilos po eh. Ganun ka-importante yung trabaho ninyo eh. Tama po. I think the most important factor in communications is yung coordination ho ng relief efforts. So, sa dami ho sa ngayon ng pamahalaan at even private individuals na gustong tumulong ho, kailangan ho ma-coordinate natin sila para kung saan talaga kailangan ng tulong, doon ho natin maipahatid yung tulong. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na matindi pong sinalanta ng mga sunod-sunod na bagyong ito. Unang-una ho, pakitanggap po ang aming pakikidalamhati at pakikiisa ho sa inyo ng mga nasalanta nating kababayan sa dulo to ng mga iba't ibang bagyo na dumaan ho sa atin. Makakaasa ho kayo na ang inyong DICT ho ay hindi tumitigil para ho not only to restore your communications po but para ho hindi maputol yung ugnayan nyo sa ating pamahalaan para ho mahatarang kayo ng nararapat na tulong ho para sa inyo. Salamat po. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, ang tagapagsalita ng DICT.